Dati, si Setsu ay isinama sa ibang mundo kasama ang mga kaklase niya. Tinuring silang mga bayani, sinamba dahil sa taglay nilang kapangyarihan. At tulad sa Encanto, iniligtas ni Setsu ang mundong iyon. Pero hindi doon natapos ang kwento. Bumalik siya sa Japan, hindi bilang isang bayani, kundi bilang isang ordinaryong teenager na namuhay ng doble ang katahimikan. Ang mapayapa niyang buhay sa Earth ay hindi nagtagal. Makalipas ang ilang taon, habang siya ay nakikipagkwentuhan sa kanyang childhood friend na si Yuhi Hanabashira, biglang may lumitaw na malaking magic circle sa sahig ng kanilang classroom. Yun pala ang kanilang kaklase na sobrang inggit. Ang pangalan niya ay Toma Maneo. Siya ang nag-activate ng circle na iyon at kinaladkad ang isang buong klase, kasama sina Setsu, Yuhi, at ang kanyang sarili, pabalik sa mundo ng Eclair. Napadpad sila sa gitna ng isang magulong battlefield. Ang mundong iniwan ni Setsu na payapa ay wasak na naman. Malalaking metal na monster na tinatawag na demonyo ng mga sundalo ay sumisira sa kaharian ng besta niya. Dito, nagpanik ang mga kaklase ni Setsu at nagtakbuhan kung saan-saan. Pero para kay Setsu, para na itong normal sa kanya ito ang pangalawang pagtawag sa kanya. At nang bumalik ang kanyang kapangyarihan bilang bayani, agad niyang winasak ang isa sa mga metal na monster sa isang suntok lamang para protektahan si Yuhi. Nakita niya ang mga sundalo ng kaharian na hirap, marami ang natamba. Magulo ang pakiramdam niya, litong, galit, bigo. Dahil dapat ay tapos na ang digmaang ito noong umalis siya. Pero ang totoo, pagkaalis ni Setsu sa Eclair, si Toma ay gumawa ng hakbang sa likod. Minanipula niya ang kaharian ng tao para sirain ang peace treaty at magsimula ng bagong digmaan. Lahat para sa ambisyon niyang maging bayani. Ilang sandali pagkatapos ng unang labanan, ang mga estudyante ay tinawag sa palasyo ng kaharian ng Destinia. Doon, sila ay sinalubong ni Haring Dismay bilang mga bayaning nagmula sa ibang mundo. Bukod kay Setsu, ang lahat ng estudyante ay mukhang nalilito at takot. Sa pagpupulong na iyon, nalaman ni Setsu na totoong ang sumiklab muli ang digmaan sa mundong dapat ay payapa na simula noong 5 taon na ang nakalipas. Kinaumagahan, nagsimulang mag-training sa magic at sword fighting ang mga estudyante. Sinanay sila ni Commander Glenn at ni Prinsesa Erika. Pero para kay Setsu, walang saysay ang training na yun para sa kanya. Kaya nagpa siyang mag-cutting classes at magpahinga na lang. Pero nahuli siya ni Erika sa kanyang pagiging tamad. Sinubukan ni Setsu na ipaliwanag na siya ang bayaning nakipaglaban sa kanila noon. Pero noong una, hindi siya pinaniwalaan ni Erika. Nang madali siyang talunin ni Setsu, tulad ng lagi niyang ginagawa noon, saka lang bumalik ang alaala ni Erika. Hindi nagtagal, dumating si Glenn at sinabihan tungkol sa pagbabalik ng kanilang maalamat na bayani. Tuwang-tuwa sila ni Erika at dinala si Setsu para makita ang isa pa nilang matandang kaibigan, ang court wizard na si Tiana. Sabay-sabay nilang binomba si Setsu ng mga tanong kung bakit siya biglang nawala pagkatapos ng digmaan 5 taon na ang nakalipas. Ipinaliwanag ni Setsu na pinilit siyang bumalik sa kanyang mundo. Pagkatapos noon, tinanong ni Setsu ang kalagayan ng mundo ngayon at kung paano nagkaroon ng digmaan. Sa kanyang isip, nagsimula siyang maghinala na ito ay dahil kay Toma. Samantala, tinawag si Glenn sa isang council meeting. Doon, hayagang inihayag ni Haring Disma na sa Kim ang total war laban sa lahi ng demonyo. Sinubukan ni Glenn na magmungkahi na maghintay sa resulta ng negosasyon pero agad itong tinanggihan ng hari. Pinunapan nito ang desisyon ni Setsu noon na makipagkasundo sa demonyo. Kinagabihan, nilapitan ni Setsu si Yuhi at pinuri ang mabilis na pag-unlad nito sa magic. Pero malungkot si Yuhi dahil gagamitin ang kapangyarihang iyon sa digmaan. Pero determinado pa rin siya at sinabing lalakas pa siya para maprotektahan si Setsu. Kinagabihan, sinabi ni Glenn at ng iba pa kay Setsu na hindi na maiiwasan ang digmaan. Nagpasya si Setsu na kumilos mag-isa at subukang ihinto ang labanang ito ng isa pang beses. Pero bago iyon, kailangan niyang kunin ang kanyang minamahal na espada, ang Koromaru, na dati niyang itinago sa Royal Treasure Vault. Sa tulong ni Glenn at Tiana para gambalin ng mga guard, nakapasok si Setsu at nakuha ang kanyang espada. Nang aalis na siya, inihatid siya ni Prinsesa Erika sa labas ng gate. Pero bago siya umalis, tumakbo si Yuhi papalapit, puno ng pag-aalala. Natatakot siyang may gagawing delikado si Setsu. Ngumiti lang si Setsu at sinabing may mga kakilala lang siyang makikipagkita para ayusin ang problema. Bilang simbolo ng kanilang pangako at determinasyon, ginamit ni Yuhi ang bagong learn niyang wind magic para baguhin ang hairstyle niya. Nangako siyang sa susunod nilang pagkikita, mas malakas na siya. Bumalik tayo sa nakaraan, 5 taong nakalipas nang pumunta si Setsu sa workshop ng isang matandang dwarven craftsman na si Rafdwar. Ang layunin niya ay magpagawa ng custom na accessory. Pagkatapos ng maikli at medyo mainit na pagtatalo sa presyo, nag-abot si Setsu ng isang supot ng gold coins.
Humanga ang matanda, hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa malakas na aura ni Setsu. Sa workshop na yun, nakita rin ni Setsu ang apo ng matanda, isang maliit na dwarf na babae na nagngangalang Alice. Pasulong sa kasalukuyan, si Alice na ngayon ay dalaga na ay nag-iisang naglalakad sa gubat para tapusin ang huling habilin ng kanyang yumaong lolo. Pero sa kasamaang palad, siya ay inambush ng isang monster. Nang siya ay nasa bingit na ng kamatayan dahil sa pag-atake ng isang orc, biglang lumabas si Setsu mula sa ulap at pinatay ang monster sa isang iglap. Noong una, akala ni Alice ay bandido ito na nagtatarget sa kanyang daladalahan. Agad siyang nag-warning. Pero nang sabihin ni Setsu na wala siyang masamang intensyon, sa wakas ay kumalma si Alice at humingi ng tulong. Sinabi niyang kailangan niyang mag-deliver ng isang importanteng package at hiniling kay Setsu na samahan siya hanggang sa pinakamalapit na lungsod. Dahil pareho naman ang kanilang direksyon, pumayag si Setsu. Nakarating sila sa port city ng Zircon, isang mataong lungsod pero tense dahil nasa bingit na ng digmaan ang tao at demonyo. Naghanap si Alice ng sasakyang dagat na tatawid sa Demon Continent pero lahat ay tumanggi dahil sobrang delikado. Nagsimula ng ma-frustrate si Alice. Sa gitna ng pagkalito, biglang lumitaw ang isang grupo ng City Knights at pinilit si Alice na magpakita ng identification at ang laman ng kanyang daladalahan. Bastos at nakakainis sila. Nang walang pag-aalinlangan, sumulong si Setsu para ipagtanggol siya. Malamig at matalim ang kanyang tingin. Gusto sana ng mga knight na lumaban, pero nang makita nilang nag-iipon na ang mga tao dahil sa gulo, umatras sila. Kinagabihan sa kanilang madilim na inn, tinanong ni Setsu si Alice tungkol sa kanyang susunod na plano. Walang muwang na sinabi ni Alice na bibili na lang siya ng sarili niyang barko. Napabuntong hininga na lang si Setsu habang iniisip kung alam kaya nito ang halaga ng barko. Pero dahil papunta naman si Setsu sa Demon Continent para makipagkita sa Demon Queen, sinabi niyang isasama na lang niya si Alice. Si Alice, na nagtitiwala na sa kanya, ay inilihim ang kanyang dala. Inilabas niya ang package na lagi niyang binabantayan, isang magandang brooch na kumikinang ng mahina. Sabi niya, ang brooch ay pagmamayari ng isang taong nagpagawa nito sa kanyang lolo. Pero bago maibalik ang brooch, pumanaw ang kanyang lolo. At bilang huling habilin, gusto ng lolo na si Alice na mismo ang magbalik nito sa may-ari. Nang makita ni Setsu ang brooch, nanlaki ang kanyang mga mata. Kilalang-kilala niya ang protective magic na nakakapit sa brooch na yon. Ito ay pagmamayari ng Demon Queen, si Desastol. Pero sira na ang brooch ngayon. At kung nasira ang brooch na yon, may masamang nangyari. Nagsimulang gumapang ang pangamba sa puso ni Setsu. Hindi niya namamalayan, ang kanyang layunin at ang misyon ni Alice ay iisa na ngayon ang hanapin ng Demon Queen at pigilan ng digmaan bago pa mahuli ang lahat. Sa gabing iyon, biglang nagising si Setsu. May kakaibang aura siyang naramdaman at alam niyang may sisilakay sa kanila. At tama nga, isang grupo ng mga sundalo ng kaharian ang sumugod sa kanilang kwarto sa inn at inakusahan silang mga especially iyan ng demonyo. Agad na binuhat ni Setsu si Alice na kalahating tulog pa at tumakas sa bintana. Nagpatuloy ang paghabol hanggang sa ma-corner sila sa isang dead end sa isang cliff na nakaharap sa dagat. Nagpanik si Alice. Sinadya ni Setsu na inisin ng mga sundalo. Pero bago pa man lumaki ang labanan, tumalon siya mula sa cliff habang hawak-hawak pa rin si Alice. Nang malapit na silang sumalpok sa tubig, may isang higanteng lumabas mula sa dagat na hamati sa alon. Siya si Livia, ang sea deity at isa sa pinakamalakas na kasama ni Setsu mula noon. Walang pag-aalinlangan, hiniling ni Setsu kay Livia na ihatid sila sa Demon Continent, iniwan ng mga sundalong nakatunganga sa cliff, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Kinaumagahan, nakarating sila sa Demon Continent. Pero hindi pa man sila nakakapagpahinga, may isang higanteng kraken ang lumabas mula sa dagat at agad silang inatake. Lumaban si Livia nang walang sabi-sabi at matinding tinalo ang monster hanggang sa mapatay ito. Pagkatapos ng laban, nag-transform si Livia sa kanyang human form, elegante pero magulo at puno ng tinta ng pugita. Napatulala si Alice, nagulat dahil nakilala niya ang maalamat na sea deity. Samantala, nakaupo lang si Setsu at nagkibit balikat habang pinapanood si Livia na parang batang nadumihan sa putik. Nagalit si Livia dahil hindi siya tinulungan ni Setsu at dahil nawala ito ng 5 taon na walang paramdam. Nang tanungin ni Alice ang tungkol sa bangkay ng kraken, itinuro ni Livia si Setsu. At gaya ng inaasahan, ginamit ni Setsu ang kanyang nakakabilib na cooking skills at ginawang masarap na fried calamari ang laman ng kraken. Natuwa si Alice sa lasa. Habang kumakain, naging seryoso ang kanilang usapan. Sinabi ni Livia na sa kabila ng bundok ay may demon village na tinatawag na Falls, at sa kabila ng mga bundok na iyon ay nakatayo ang kastilyo ng Demon Queen na si Desastol. Nabanggit din ni Livia na narinig niyang binanggit ni Desastol ang tungkol sa isang brooch na ipinapaayos.
Sa puntong ito, nagkonekta ang lahat kay Alice. Ang huling customer ng kanyang lolo ay ang Demon Queen mismo. Natulala lang siya dahil hindi niya inaasahan. Naghanda nang umalis si Livia, sinabing tapos na ang kanyang trabaho bilang tagahatid pero hindi pumayag si Setsu. Pinilit niyang isama si Livia para makipagkita kay Desastol. Dahil matagal na silang hindi nagkita, nagalit si Livia at pakiramdam niya ay ginamit lang siyang transportasyon, lalo na't iniwan siya ng 5 taon na walang paramdam. Habang nag-aaway sila, may lumitaw na grupo ng mga batang demonyo at sinabihan si Setsu na sa mag-away, dapat ang lalaki ang unang umawat. Para tumigil sila, binigyan sila ni Setsu ng fried calamari, pero ito ay naging backfire. Nagustuhan ng mga bata ang luto niya at pinilit siyang sumama sa village at lutuin ang natitirang kraken para sa lahat. Walang choice si Setsu kundi sumang-ayon. Tuwang-tuwa ang mga taga Desa Falls ng gabing iyon. Ang kraken na dating banta sa kanilang buhay ay natalo. At ang pinakaganda, ang bangkay nito ay naging handa sa isang malaking selebrasyon bilang parangal kina Setsu at Livia. Sa gitna ng kasiyahan, itinuring si Livia bilang isang tunay na sea goddess. Nagpahinga siya at nag-enjoy ng alak at mga handog ng nayon. Samantala, abala si Setsu sa kusina, nagluluto ng walang tigil para sa buong nayon. Sa tabi niya, tumutulong si Alice sa pag-aayos ng food stall. Namangha ang mga demon sa galing ni Setsu, hindi lang sa pagluluto kundi pati sa paghiwa ng napakalaking kraken na para lang itong tokwa. Habang sumisigla ang party, nag-usap sina Livia at Alice. Si Alice, na bago pa lang sa grupo, ay interesado sa kanilang relasyon. Sinabi ni Livia na dati siyang nakipaglaban kay Setsu sa dagat at talo siya ng husto. Pero ang pagkatalo na iyon ang nagtulak sa kanya na sumama sa layunin ni Setsu na makamit ang kapayapaan sa mundo. Nagtaka si Livia kung bakit hindi alam ni Alice kung sino si Setsu, ang maalamat na bayaning yumanig sa mundo 5 taon na ang nakalipas. Natulala si Alice nang malaman niya kung sino talaga ang lalaking nagluluto sa tabi niya. Biglang nagbago ang lahat. May isang armadong demon na nagmamadaling dumating sa nayon. Siya si General Bilad. Noong una, akala niya inaatake ang nayon ng tao, pero ang nakita niya ay isang malaking party. Nang makita niya ng malapitan, nakilala niya agad si Livia at nagulat nang malaman na ang nagluluto ay si Setsu. Nagpanik si Bilad at humingi ng tulong. Sinabi niyang ang Demon Queen na si Desastol ay nasa panganib. Pinipilit itong pakasalan ng isang sobrang yamang mangangalakal na tao na si Terran Senator. Pero ang kasal ay isang harapan lamang dahil si Terran ay may isang cursed necklace na ginagamit para kontrolin ang isip ng Demon Queen. Nagalit si Setsu kay Bilad na siyang kanang kamay ng Demon Queen pero hindi kayang protektahan ang kanyang leader. Pero alam ni Livia ang ugali ni Desastol kaya napagtanto niya na malamang ay sinadya ng Demon Queen na hayaan ang sarili na kontrolin para mapanatili ang kapayapaang pinaghirapan nilang itayo 5 taon na ang nakalipas, handang magsakripisyo para maiwasan ang digmaan. Sinabi rin ni Alice na si Terran ay hindi ordinaryong tao, ito ang pinakamayamang mangangalakal sa buong mundo. Hindi makapaniwala si Setsu na may sumpa kayang makakapigil sa isang kasing lakas ni Desastol. Pero iginigiit ni Bilad na maraming trick si Terran. Ang lahat ng ito ay bahagi ng plano nito na kontrolin ang Demon Continent sa pamamagitan ng pekeng kasal. Ayaw nang mag-aksaya ng oras, agad na nagpa siya sina Setsu at Livia na sumaklolo kay Desastol. Bago sila umalis, binalaan sila ni Bilad na personal na bodyguard ni Terran, si Kagero, ay napakalakas kaya kailangan maging maingat ni Setsu sa paggamit ng kanyang lakas. Sa paglalakbay patungo sa kastilyo, pinakawalan ni Livia ang lahat ng kanyang emosyon sa pamamagitan ng pagpatay sa anumang monster na lumalapit. Sa gitna noon, nag-isip si Setsu. May mali sa digmaang ito. Sinasabi ng tao na sila ang unang inatake. Ganoon din ang sinasabi ng demonyo. At sa gitna ng gulo, lumilitaw ang pangalan ni Terra na may dalang cursed item na hindi dapat taglayin ng ordinaryong tao. Lalong lumakas ang kanyang hinala. Sa wakas ay nakarating sila sa harap ng gate ng Demon King's Castle. Tumayo si Setsu na may matalim na tingin, handang turuan ng leksyon ang lalaking nagngangalang Terran at iligtas ang kanyang kaibigan mula sa bangungot na iyon. Lumipat ang kwento sa flashback mula sa pananaw ni Desastol. Dati, siya ay kinikilala bilang ang ganap na pinuno ng Demon Continent na hindi nagdalawang isip na gumamit ng dahas para protektahan ang kanyang nasasakupan. Puno ng digmaan laban sa tao ang kanyang buhay at naniniwala siyang iyon lang ang paraan. Pero nagbago ang lahat nang dumating ang isang taong nagngangalang Setsu. Hindi bilang kaaway, kundi bilang tagapagdala ng pag-asa. Hindi siya dumating para lumaban, kundi para mag-alok ng kapayapaan. Seryosong sinabi ni Setsu na ang tao at demonyo ay maaaring mamuhay ng magkakasama. Bilang simbolo ng kasunduang iyon, binigyan niya si Desastol ng isang magandang brooch. Mula noong araw na iyon, nagsumikap si Desastol araw at gabi para sa pangakong kapayapaang binuo nila.
Pero naging mahirap ang lahat nang biglang nawala si Setsu. Lahat ng pasanin ay napunta sa kanyang mga balikat. Nang makipag-usap siya kay General Bilad, sinabi niyang ang tunay na pagsubok sa kapayapaan ay nagsisimula pa lang. At isang gabi, biglang pumutok ang brooch na ibinigay ni Setsu. Isang masamang kutob ang dumating. Lumipas ang 5 taon at natupad ang kutob na iyon. Nagsimula ng kumilos ang mga sundalo mula sa kaharian ng tao. Dumating si Bilad na may malungkot na mukha at may dalang masamang balita. Ang kapayapaang kanilang itinayo ay marupok pala. Pero kahit bigo, gusto pa ring maniwala ni Disaster sa pangakong binuo nila. Pero bilang reyna, kailangan din niyang isipin ang kanyang nasasakupan. Kaya nagsimula siyang gumawa ng estratehiya. Inutusan niya ang mga pinuno na maging alerto at pinapunta ang dalawa niyang kanang kamay, sina Zion at Romina, upang mag-imbestiga sa kaharian ng tao at alamin ang totoong nangyayari. Lumipas ang 1 buwan at nawala ng walang bakas ang dalawa niyang nasasakupan. Lalong lumala ang tensyon sa buong Demon Continent. Nagsimulang mapuno muli ang mga armory at unti-unting nabuhay ang lumang puot laban sa tao. Pero isang bagay ang nagpanatiling kalmado sa lahat, ang tiwala nila sa kanilang reyna. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, pumasok si General Bilad sa kanyang silid at may iniulat na bisita, isang mangangalakal na tao na nagngangalang Teran. Pumasok si Teran ng buong kumpiyansa. Direkta siyang nag-alok ng kasal. Sinabi niyang mapipigilan niya ang digmaan gamit ang kanyang pera at impluwensya kung papakasalan siya ni Desastol. Pero bago pa man sumagot si Desastol, may inilabas itong isang madilim na kwintas na puno ng sumpa na enerhiya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Desastol na hindi ito isang proposal kundi isang banta. Ang kwintas ay hindi lamang isang aksesorya, ito ay isang kasangkapan para lubos siyang kontrolin. Nagalit ang mga demon na opisyal na naroon. Hiniling nila sa kanilang reyna na tanggihan ang mabagsik na alok na iyon. Pero mahinahon lang na sinabi ni Desastol na pag-iisipan niya ito. Pagkaalis ni Teran, muling pumasok si Bilad. Nagmamakaawa siya na handang mamatay ang buong hukbo para protektahan siya. Pero ngumiti lamang ng bahagya si Desastol. Alam niyang taos-puso sila. Dahil sa pagmamahal na iyon, sa kanyang pag-aalala sa kanyang nasasakupan, gumawa siya ng mahirap na desisyon. Kung ang maging alipin ng paraan para iligtas ang lahat at mapanatili ang pangakong kapayapaang binuo nila ni Setsu, iyon ang sakripisyong handa niyang gawin. At bumalik tayo sa kasalukuyan. Dumating na ang araw ng sapilitang kasal. Sa isang marangyang bulwagan na para bang isang magarbong kulungan, tinitigan ni Teran si Desastol N may pagnanasa at pagmamay-ari. Ang mga demon na naroon ay napapangiwi na lang sa sobrang galit na halos sumabog na. Samantala, magkahalong lungkot at bigat ang nadarama ni Desastol habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa altar na may suot na puting damit na hindi naman niya pinili. Nagsimula na ang seremonya. Mayabang na inihayag ni Teran na hindi ito isang ordinaryong kasal, ito ay isang kontrata sa pagitan ng alipin at amo. Malakas niyang sinigaw sa harap ng lahat na simula ngayon, siya na ang bagong pinuno ng Demon Continent. Isinuot ang cursed necklace sa leeg ni Desastol na nagkulong sa kanyang kalooban. Sa pinakamababang punto ng kanyang buhay, isa na lang ang hiling ni Desastol ang makita ang mukha ni Setsu sa huling pagkakataon. At parang dininig ng langit ang kanyang hiling, biglang sumabog ang pinto ng bulwagan. Mula sa alikabok at mga labi, lumitaw ang isang pamilyar na figura na may nakaugaliang ngiti sa kanyang mukha. Pasensya na at pinaghintay kita, Desastol, wika ni Setsu na agad na nakuha ang atensyon ng lahat. Sa ibang lugar, nagmamadali rin sina Alice at General Bilad patungo sa kastilyo sa gitna ng nagsisimulang kaguluhan. Si Teran na duwag ay nagpanik at inutusan ng kanyang mga sundalo na atakihin si Setsu. Pero bago pa man sila makalapit, pumasok na si Livia mula sa isang bintana sa gilid at sa kanyang karaniwang walang pakialam na estilo, tinangay ang lahat ng sundalo na para lang nag-aalis ng alikabok. Napangiti ng malapad si Desastol nang makita si Livia. Nagbatian silang dalawa na parang matatagal ng magkaibigan na muling nagkita. Pero sandali lang ang saya na may isang lalaking nakaitim na nagngangalang Cage Rong lumitaw mula sa anino at inatake si Livia gamit ang dark magic. Inasar niya si Livia na malakas lang daw ito sa dagat, hindi sa lupa. Pero bago pa siya makapaghanda para sa pangalawang pag-atake, biglang nasa likuran na niya si Setsu, hinawakan ng kanyang kamay at binigyan siya ng isang malakas na suntok na nagpatalsik sa kanya. Habang inilalabas ni Setsu ang kanyang espada, matalim ang kanyang tingin at sinabi niya, babayaran ninyo ng mahal ang pagpapaiyak ninyo sa aming reyna. Ngumiti lang ng bahagya si Kagero, sinabing matutuwa ang kanyang Panginoon sa pagdating ni Setsu. Pagkatapos ay naglaho siya sa anino para mag-ulat. Tumakbo si Desastol at niyakap ng mahigpit si Setsu. Umiiyak siya habang nagrereklamong sobra siyang namiss at nasaktan siya dahil iniwan siya nito ng ganoon na lang. Ngumiti lang ng bahagya si Setsu na may bahagyang sisi.
Pero bago pa sila lubusang maapektuhan ng momentong iyon, pinaalalahanan sila ni Livia na may problema pa silang kailangang ayusin. Ang mga sundalo ni Terran ay hindi ordinaryong tao, sila ay mga living puppet na kontrolado ng curse magic. Sinuri ni Setsu ang necklace sa leeg ni Desastol. Nang maramdaman niya ang uri ng magic, alam niya agad kung sino ang nasa likod nito, si Toma Maneo. Si Desastol na ibalik na sa kanyang sarili ay nagsabing gusto niyang tumulong kay Setsu, pero hiniling ni Setsu na unahin muna niyang panatilihin ang kalmado sa Demon Continent. Siya mismo ay may bagong plano, ang pumunta kay Haring Regulus, ang pinuno ng Beastmen, para bumuo ng bagong alyansa. Nang marinig yun ni Livia, napabuntong hininga na lang siya, alam na gagamitin na naman siyang transportasyon. Hindi nagtagal, dumating sina Alice at Bilad. Namangha si Bilad sa itsura ng kastilyo na parang binagyo. Tumakbo si Alice palapit kay Setsu at ibinigay ang naayos ng brooch. Dahan-dahang isinuot ni Setsu ang brooch sa leeg ni Desastol. Nang dumampi ang brooch sa kanyang balat, biglang bumalik ang lahat ng alaala at damdamin na naramdaman niya noon kasama si Setsu. Natahimik siya pero kumikinang ang kanyang mga mata. Bago umalis, nangako si Setsu kay Desastol na isasama niya itong maglibot kahit saan ito gusto. Tuwang-tuwa si Alice dahil sa wakas ay nabigyan siya ng permiso na magtayo ng tindahan sa Demon Continent. Pagkatapos ay lumapit si Bilad at Yumukoen may paggalang at sinabi sa ngalan ng buong Demon Race, handa silang tumulong kay Setsu kahit kailan. Pagkatapos ng lahat ng polem, muling naglakad sina Setsu at Livia patungo sa mahabang daan. Bumalik tayo sa nakaraan sa isang flashback mula sa pananaw ni Yuhi Hanabashira. Noong una, akala niya ang kanyang kapitbahay na si Setsu ay isang taong malamig at mahirap lapitan. Pero habang tumatagal, napagtanto ni Yuhi na sa likod ng pagiging tahimik nito, si Setsu ay may pusong tapat. Isang araw, naglalakad sila at may nakita si Yuhi na billboard ng Elite Academy. Puno ng pag-asa, tinanong niya si Setsu kung kaya niya kayang makapasok sa paaralang iyon dahil gusto niyang makapag-aral na kasama si Setsu. Walang ganang sumagot si Setsu, sinabing hindi niya kailangang pilitin ang sarili niya. Nainsulto at nalungkot si Yuhi sa sagot na iyon. Lalo lang lumalim ang kanyang nararamdaman nang makita niya ang napakababa niyang resulta sa National Entrance Exam. Sa pag-uwi, hinarang siya ng isang grupo ng mga mapang-asar na lalaki na nagsabing sumuko na lang siya sa kanyang pangarap at sumama na lang sa kanila para magsaya. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Setsu at iniligtas siya. Sa malamig na tono, sinabi niya kay Yuhi na hindi naman talaga mali ang sinabi ng mga iyon, hindi lahat ng bagay ay kailangang pilitin, pero nang makita ang disappointed na ekspresyon sa mukha ni Yuhi, sa wakas ay ngumiti ng bahagya si Setsu at sinabing, kung gusto mo, pwede kitang tulungang mag-aral simula ngayon. Lumipat tayo sa kasalukuyan, si Yuhi at ang kanyang mga kaklase ay nasa intensive training sa ilalim ni na Prinsesa Erika at Commander Glenn. Sa kanilang lahat, si Yuhi ang pinakanamumukod-tangi. Pagkatapos ng training, pinuri sila ni Erika at pinagpahinga. Pero hinabol ni Yuhi sina Erika at Glenn para humingi ng extra training. Sa kanyang lakas ngayon, sabi niya, hindi pa siya karapat-dapat na makatabi si Setsu. Dahil sa determinasyong iyon, pumayag si Erika na sanayin si Yuhi ng personal. Sinabi niya na nag-iisa pa ring lumalaban si Setsu para pag-isahin ang mundo. At bilang dating kasama, lagi siyang handa kung kakailanganin ni Setsu ng tulong. Nang walang sabi-sabi, inilabas ni Erika ang kanyang espada at diretsyong inatake si Yuhi. Nagulat si Yuhi pero naiwasan niya ang pag-atake. Nagduel sila ng matindi. Pagkatapos ng ilang minuto, tumigil si Erika at sinabing may potensyal si Yuhi pero may isang nakamamatay na kahinaan. Para ipakita yon, dinala niya si Yuhi sa isang madilim at tahimik na underground tunnel. Biglang may lumitaw na monster mula sa dilim. Inutusan ni Erika si Yuhi na harapin ito. Kinakabahang ginamit ni Yuhi ang fire magic sa monster. Nasunog ito pero bumangon muli at nakaganti, nasaktan si Yuhi. Kahit nasugatan, hindi sumuko si Yuhi. Ipinuno niya ang kanyang lakas at naghagis ng mas malakas na sunog. Natamba ang monster pero hindi pa ito patay. Inutusan ni Erika si Yuhi na bigyan ito ng huling atake pero nag-alinlangan si Yuhi, hindi niya kaya. Nang makita ang pag-aalinlangan, seryosong sinabi ni Erika, kung mag-aalinlangan ka, mamamatay ang mga kaibigan mo. Ipinaliwanag niya na ang pinakamalaking kahinaan ni Yuhi ay wala pa itong determinasyong pumatay. Para magbigay ng konkretong halimbawa, sumulong si Erika at sa isang matalas na saksak, pinatay ang monster ng walang pag-aalinlangan. Matapos ang mabigat na gabing iyon, natahimik si Yuhi sa kanyang silid. Kinaumagahan, dumating si Tiana para gamutin ang sugat sa braso niya gamit ang magic. Habang ginagamot, humingi ito ng tawad sa naging ugali ni Prinsesa Erika. Sinabi ni Tiana na ginawa iyon ni Erika dahil itinuturing na niya si Yuhi na katumbas, hindi isang ordinaryong estudyante.
Naiintindihan din ni Tiana kung bakit gusto ni Yuhi na lumakas dahil alam niyang hindi lang biro ang tiwala na ibinigay sa kanya ni Setsu. Pagkatapos noon, nakita ni Yuhi si Commander Glenn. Sinubukan siyang pakalmayan ni Glenn, sinabing normal lang sa tao ang mag-alinlangan sa pagpatay. Pero nang tanungin siya ni Yuhi kung bakit siya lumalaban, simple lang ang sagot ni Glenn. Mas gugustuhin niyang magdusa ang kanyang mga kaaway kaysa ang mga mahal niya sa buhay. Sinabi niya kay Yuhi na hanapin ang sarili niyang determinasyon na nagmumula sa puso, hindi dahil sa pinipilit. Nanatili sa isip ni Yuhi ang mga salitang iyon. Sa susunod na training, nagulat ang lahat sa kanya. Ang kanyang fire magic ay sumabog ng may pambihirang lakas. Nang makita yon, muling dinala siya ni Erika sa underground tunnel para sa huling pagsubok. Sa pagkakataong ito, isang malaking buwayang halimaw ang lumitaw mula sa dilim. Pinaalalahanan siya ni Erika na kung pipilitin niya ang sarili, masisira lang siya. Pero buong tiwala si Yuhi na tumingin dito at sinabi, tingnan mo ang determinasyon ko ngayon. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang fire magic na sumunog sa monster hanggang sa ito'y bumagsak at manghina. Pero hindi niya ito pinatay. Pagkatapos, mahinahong sinabi ni Yuhi, ang determinasyon ko ay hindi lang manalo, kundi hindi rin pumatay. Natahimik si Erika at napangiti. Sa kanyang isip, nakita niya si Setsu kay Yuhi, isang taong mukhang nagdadalawang isip pero yun mismo ang tunay na anyo ng lakas. Sa wakas ay kinilala ni Erika ang determinasyon ni Yuhi at nangakong patuloy siyang sasanay. Makalipas ang ilang araw, inanunsyo ang isang kautusan ng hari. Ang mga bayani ay tinawag para maghanda sa pagsalakay sa kabisera ng demonyo, ang Demon City Guard. Nang marinig ang balita, natahimik na lamang si Yuhi. Sa kanyang isip, bulong niya, Setsu, hintayin mo ako. Sa kabilang banda, nagpapahinga lang sina Setsu at Livia sa loob ng isang karwahe habang naglalakbay patungo sa susunod na kontinente. Mukhang naiinis na si Setsu kanina pa, nakita si Livia na parang nagbabakasyon samantalang siya ang pinaka nagpupumilit na sumama. Nag-away sila tungkol sa teleportation magic na sobrang mahal daw at ubos na ubos ang energy nito. Biglang huminto ang kanilang karwahe. Nang sumakay ang dalawa pang pasahero, nagulat si Setsu. Tumayo siya at napasigaw, Elisa. Nangingilid ang luha, agad na tumakbo si Elisa at niyakap siya. Halo-halo ang nararamdaman niya, ginhawa at saya na sa wakas ay nagkita na sila. Sa paglalakbay, ipinakilala ni Setsu si Elisa kay Livia bilang dati niyang kasama mula 5 taon na ang nakalipas. Ipinakilala rin ni Elisa ang kanyang tahimik at mahiyaing nakababatang kapatid na si Amel. Dahil komportable na silang lahat, ikinwento ni Setsu ng mahaba ang kanyang pakikipagsapalaran sa nakalipas na 5 taon. Pagkatapos ng kwento, inalok ni Setsu si Elisa na sumama sa kanila sa Beastman Continent. Pero biglang nagbago ang ekspresyon ni Elisa. Yumuko siya at mahinang sinabing nasa isang magulo at delikadong sitwasyon siya ngayon. Nagsimulang magkwento si Elisa tungkol sa nangyari sa kanya. Simula nang mawala si Setsu, patuloy siyang tumanggap ng monster hunting jobs para maasa ang kakayahan na natutunan niya mula sa kanyang guro na si Setsu mismo. Isang araw, nakatanggap siya ng kahilingan mula sa mga residente na patayin ang isang dragon na nananakot sa nayon ng Jazlo. Doon niya nakilala si Amel, isang batang babae na nagbigay sa kanya ng matutuluyan at pagkain ng hindi nagtatanong. Sinabi ni Amel na siya ay adopted younger sister ng isa sa mga kabataan sa nayon na biglang nawala simula nang dumating ang dragon. Naawa si Elisa at nangakong sasamahan si Amel habang nandoon siya at sinabihan si Amel na ituring na lang siyang parang tunay na kapatid. Pero habang tumatagal, may napansin siyang kakaiba. Tuwing lumalabas ang dragon, laging may nawawala sa mga residente. Walang bakas ng dugo, walang senyales ng laban, basta na lang silang nawawala. Para malaman ang misteryo, nagpa siya si Elisa na gamitin ang sarili bilang pain. At sa katunayan, lumitaw ang higanteng dragon. Naglaban sila at nasugatan ni Elisa ang nilalang. Pero tumakas ang dragon. Nang bumalik siya sa nayon, sobra siyang nagulat. Walang laman ang nayon. Lahat ng residente ay nawala. Tanging si Amel na lang ang naiwan, nanginginig at nagtatago sa sulok ng isang silid. Hindi na nag-isip pa si Elisa, dinala niya agad si Amel sa lungsod para alagaan. At dito nila nakilala si Setsu sa karwahe. Sa loob ng karwahe, pinag-usapan nila ang insidente. Si Livia, sa kanyang kakaibang ugali, ay nagmungkahi ng mga random detours tulad ng zombie hangin o sirena sa bundok na agad namang pinabulaanan ni Setsu. Bilang ganti, binanggit ni Setsu ang tungkol sa mga alien na nasa flying saucer mula sa kanyang mundo, lalo lang nagalit si Livia. Pero pagkatapos noon, nagsimula silang mag-isip ng seryoso. Paano kung ang dragon ay kayang magbago ng anyo tulad ng isang shapeshifter at matagal nang nagkukunwaring isa sa mga residente ng nayon? Biglang huminto ang karwahe dahil sa baha na bomara sa daan.
Sa gitna ng katahimikan, unti-unting nagkakabit-kabit sa isip ni Setso ang lahat. Napagpasyahan niya na posibleng hindi ang dragon ang kumidnap sa mga residente, kundi isang malawakang teleportation magic na nagpalitaw sa kanila, at ang ganoong kalakas na magic ay maaaring nakaakit ng dragon. At para makapaghanda ng ganito kalakas na magic, kailangan ng mahabang panahon. Ang tanging tao na bagay sa timeline na iyon ay ang bagong dating sanayon sa nakalipas na 2 taon, si Amel. Lalong lumakas ang hinala ni Setso nang mapansin niyang nakilala ni Amel si Livia bilang isang sea deity, gayong wala namang nagsabi sa kanya. Nagpanik si Amel at sinubukang itanggi ito. Pero sa huli, ipinakita niya ang kanyang tunay na anyo. Kumikinang asol ang kanyang mga mata at direkta niyang inatake ang grupo. Si Amel pala ay ang dragon mismo. Labis na naapektuhan si Elisa sa pagkakanulo ng isang taong itinuturing na niyang tunay na kapatid. Pero pinaalalahanan siya ni Setso na ngayon na ang oras para ipakita ang lakas na kanyang hinasa. Sa suporta ng water magic mula kay Livia, nagtulungan sina Setso at Elisa para labanan si Amel na nasa dragon form na. Isang matinding labanan ang naganap. Nang mapilitan ng dragon, sinubukan itong tumakas. Pero kahit mabigat ang kalooban, ipinuno ni Elisa ang lahat ng kanyang tapang at pinakawalan ng kanyang pinakamalakas na atake. Tama ang kanyang magic at natalo ang dragon, unti-unting naglaho ang katawan nito. Nakatayo lamang si Elisa sa gitna ng mahinang hangin. Pagkatapos ng trahedyang laban, pinili ni Setso na umalis at hayaan si Elisa na harapin ang kanyang kalungkutan ng mag-isa. Pero hindi nagtagal, nagulat si Elisa nang makita ang isang taong akala niya ay patay na, si Amel. Buhay pa pala ito at inihayag na ang lahat ng residente ng nayon ay ginawa na niyang mga sundalo ng sumpa para simulan ang digmaan. Sa sandaling iyon, ibinunyag niya ang kanyang tunay na pagkatao, si Medea, isang monster tamer. Isang titulong ibinigay sa kanya ng kanyang Panginoon na si Toma. Lumipat ang kwento sa Beastman Continent. Dito natin nakilala ang isang babaeng pasang nagngangalang Sion, isang monster hunter na para ng lokal na bayani sa kanyang nayon. Tuwing umuuwi siya mula sa Pangangaso, sinalubong siya ng mga residente na may iba't ibang pagkain. Pero sa likod ng kanyang matamis na ngiti, may mabigat na pasanin si Sion. Ang kanyang pinakamamahal na nakababatang kapatid na si Mina ay may malubhang sakit. Nang dumating si Sion sa ospital, lumalala ang kondisyon ni Mina. Sa mahinang boses, humingi ng tawad si Mina sa abala na naidudulot niya, pero nangako siyang hindi siya susuko sa kanyang sakit. Sa kabilang banda, nakarating na sina Setso at Livia sa pantalan ng Beastman Continent. Pero sa kasamaang palad, walang barkong aalis. Pagkatapos ng isang nakakatawang pagtatalo kung saan hiniling ni Setso kay Livia na mag-transform na lang siyang bangka, may isang boatman na nagsabing may darating na barko bukas ng umaga na maaari nilang sakyan. Samantala, pumunta si Sion sa isang tindahan ng prutas para maghanap ng gamot. Ang may-ari nito ay isang lalaking aso na nagngangalang Loek. Mukhang nagmamalasakit si Loek sa pinagdadaanan ni Sion. Pero sa likod ng kanyang mabait na ugali, binigyan ni Loek si Sion ng isang lihim na misyon na patayin ang isang bagong dating na nagngangalang Setsu. Malaki ang bayad, sapat na para sa gamutan ni Mina at magbigay sa kanila ng maginhawang buhay habang buhay. Makalipas ang ilang sandali, pumasok sina Setso at Livia sa tindahang iyon na pag-aari pala ni Loek. Sa isang malapad na ngiti, sinalubong sila ni Loek at binigyan ng silid para makapagpahinga. Pero hindi alam ni Setso, siya na pala ang target ng isang pagpatay. Kinagabihan, nang makitang lumalala ang kalagayan ni Mina at nawawala na ito ng ganang kumain, lalong tumibay ang desisyon ni Sion na tanggapin ang misyon. Pumunta siya sa inn at nakipagkita kay Loek. Sinabi ni Loek na mahimbing na natutulog ang target. Puno ng pag-asa, tinanong ni Sion kung matatawag na ba niya itong kuya at kung maaari na ba silang mamuhay ng magkakasama bilang pamilya ni Mina. Sumagot si Loek ng oo at binigyan siya ng susi sa silid ni Setso para simulan ang pagpatay. Palihim na pumasok si Sion sa silid ni Setso at inatake ito gamit ang kanyang matatalim na kuko. Pero si Setso na naramdaman na ang kanyang presensya mula pa sa simula ay agad na sinagupa si Sion at napatalon ito palabas ng bintana. Tinanong ni Setso kung tauhan ba siya ni Toma. Pero hindi kilala ni Sion si Toma at sinabi niyang may sarili siyang dahilan para umatake. Nang walang sabi-sabi, nag-transform siya sa kanyang mabangis na anyo at muling sumalakay. Madaling naitaboy ni Setso ang kanyang mga pag-atake. Sinabihan niya si Sion na huwag gamitin ng basta-basta ang ganoong kapangyarihan sa gitna ng lungsod. At sa isang hampas, napatumba at nawala ng malay si Sion. Nang suriin ni Setso at Livia ang kanyang kalagayan, may naramdaman silang curse energy mula sa katawan ni Sion. Doon na sila naghinala kay Loek. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Sion at napagtantong nasa bahay na siya. Reflex niyang sinubukang atakihin muli si Setsu. Pero hinawakan siya ng kanyang kapatid na si Mina.
Sinabi ni Mina na iniuwi lang sila ni Setsu dahil nahimati si Sayon sa daan. Sa wakas ay naintindihan ni Sayon na itinago ni Setsu ang katotohanang siya ay isang asasin. Sinabi ni Setsu na naiintindihan niya kung bakit ginawa iyon ni Sayon para sa kanyang kapatid. Pero may isang bagay siyang kailangang malaman ni Sayon. Ang sakit ni Mina ay hindi ordinaryong sakit, ito ay sumpa. At gamit ang kanyang light magic, ipinakita ni Setsu ang curse energy na bumabalot sa katawan ni Mina. Umiiyak na nagmakaawa si Sayon kay Setsu na iligtas ang kanyang kapatid. Pumayag si Setsu matapos makuha ang pahintulot mula kay Mina na matapang na tumango. Tinawag ni Setsu ang kanyang espada na gluttony, ang kanyang panghuling sandata na kayang lumamon ng kahit ano, kasama na ang sumpa. Pero nang magsimula na ang ritual ng pagpapagaling, biglang may lumipad na kanay mula sa labas. Agad na tumalon si Sayon para protektahan si Setsu at tinamaan siya. Si Loak pala ang nasa likod ng lahat. Pero bago pa siya muling makasugod kay Setsu, hamarang na si Livia sa kanya. Inatake ni Loak si Livia gamit ang kanay at nang matanggihan ito, agad niyang napagtantong ang kanyang kalaban ay ang tunay na si deity. Gumamit si Loak ng duplication technique at pinalibutan si Livia. Pero mahina ang pinatay ni Livia ang lahat ng kopya gamit ang kanyang water sword habang sinasabing, kahit saan man ako naroroon, ang lugar na iyon ay dagat. Sa wakas ay natalo si Loak. Sa isang mapang uyam na tawa, tinanggihan niya ang kahilingan ni Sayon na tawagin siyang kuya at sinabing nasusuklong siya sa tawag na iyon. Bago tumakas gamit ang isang teleportation device, inihayag niya ang tunay na layunin ng kanyang Panginoon na si Toma ang maging Diyos sa pamamagitan ng pagsira sa lahat ng may buhay sa Sansinukob. Pagkaalis ni Loak, ibinalita ni Setsu na matagumpay na naalis ang sumpa sa katawan ni Mina. Agad na tumakbo at niyakap ng gumaling na si Mina si Sayon. Isang nakakaantig na tagpo ang naganap. Pagkatapos noon, ipinakita ni Setsu ang pinagmulan ng sumpa, isang kwintas na kamukhang kamukha ng isinuot kay Desastol. Nang makita yon, lalong tumibay ang determinasyon ni Setsu na habulin si Toma. Alam niyang simula pa lamang ito ng lahat. Kinaumagahan, umarkila sina Setsu at Livia ng bangka para ipagpatuloy ang paglalakbay. Sumama sa kanila sina Sayon at ang kanyang kapatid na si Mina bilang tanda ng pasasalamat kay Setsu. Bukod pa roon, may isa pang layunin si Sayon ang makipagkita at makausap muli si Loak. Pumayag naman sina Setsu at Livia. Sabay silang naglakbay patungo sa palasyo ng Beast King. Sa kabilang banda, mainit ang usapan sa palasyo. Nagtatalo ang mga matataas na opisyal ng Beastman Kingdom. May gustong sumalakay agad sa kaharian ng tao at demonyo, may mas gustong dumaan sa mapayapang paraan. Sa gitna ng kaguluhan, biglang may naramdaman si Haring Regulus na pamilyar na presensya. Agad niyang sinabi sa kanyang anak na si Prinsesa Loa at mabilis na tumakbo si Loa palabas. Sa harap ng gate ng palasyo, nagtatalo sina Setsu at ang kanyang grupo laban sa mga bantay. Hindi sila pinapapasok dahil si Setsu ay tinawag na Regulus ang hari, itinuturing na napakawalang galang. Inip na si Setsu, gusto na niyang pumasok ng sapilitan tulad ng dati. Pero bago pa niya magawa iyon, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Si Loa yon, na walang pakialam na tumalon mula sa ibabaw ng pader, dumapo sa isa sa mga bantay, at tumakbo papalapit kay Setsu. Sigurado si Loa na ang lalaking nasa harapan niya ay ang totoong Setsu. Walang pag-aalinlangan, sinubukan niya ang dati niyang taktika, ang kalmutin ito para subukan kung ito nga ang totoo. Pero syempre, nabigo iyon. Habang hawak ang kamay ni Setsu, nagreklamo si Loa dahil bigla itong nawala at hindi nagpaalam. Makalipas ang ilang segundo, mismong si Haring Regulus ang nagbukas ng gate. Masaya ang kanilang muling pagkikita. Nagbatian sila sa kanilang kakaibang paraan, ang paghampas sa isa't isa na siyang kanilang paraan ng pagbati. Sinabi ni Regulus na iba na ang itsura ni Setsu pero hindi mapagkakamalan ang kanyang aura. Inanyayahan ni Regulus si Setsu sa isang handaan at duel pero agad itong pinutol ni Setsu. Sa seryosong tono, sinabi niyang ang malaking digmaan ay nasa pintuan na. Ang nasa likod ng lahat, si Toma, ay buhay pa at may planong sirain ang mundo. May hinala rin si Setsu na ang impluensya ni Toma ay nakapasok na sa Beastman Kingdom. Agad na nag-alok si Loa na sumama kay Setsu bilang kinatawan ng kanyang ama. Pero biglang may lumitaw na lalaking nagngangalang Roga, ang kapitan ng mga bantay ng palasyo at kasintahan ni Loa. Tutol si Roga. Nakita niyang kainahinala ang biglaang paglitaw ni Setsu matapos ang 5 taong pagkawala. Pero agad siyang ipinagtanggol ni Loa. Sinabi niyang si Setsu ang taong pinakapinagkakatiwalaan niya at binanggit pa na balang araw si Setsu ang magiging Panginoon niya. Si Roga, na ayaw mapahamak si Loa, ay hinamon si Setsu sa isang duel. At gaya ng dati, lalo pang naging excited si Regulus at sumigaw na ang magwawagi ay siyang magiging kataypan ni Loa.
Napakamot na lang sa ulo si Setsu, naiinis at nalilito dahil ang isang seryosong problema ay biglang naging isang drama ng pag-aagawan ng Kataypan na hindi naman niya gusto. Humingi ng tawad si Haring Regulus kay Setsu. Ipinaliwanag niya na ang duel na ito ay paraan lamang para maniwala at tanggapin ng mga beastmen si Setsu. Kinagabihan, nilapitan ni Lohua si Roga. Binalaan niya ito na malayo ang agwat ng kanilang lakas at hindi siya mananalo. Alam iyon ni Roga, pero bilang isang mandirigma, pakiramdam niya ay hindi siya maaaring tumakbo na lang. May isa pa siyang pag-asa, ang kanyang curse tattoo na kayang gawing lakas ang kanyang emosyon. Para maprotektahan si Lohua, handa si Roga na gawin ang lahat. Kinaumagahan, puno ang arena ng mga beastmen na sumisigaw ng pangalan ni Roga. Sa kabilang banda, sinuportahan ni Sayon at Mina si Setsu. Nagsimula na ang laban. Diretsyong sumalakay si Roga gamit ang kanyang mga suntok at kuko, pero parang walang epekto ang lahat kay Setsu. Nang maramdaman ni Roga na matatalo siya, nag-transform siya sa kanyang werewolf form. Binalaan ni Lohua si Setsu na mag-ingat pero nanatiling kalmado si Setsu at sa isang iglap, napatumba niya si Roga na ikinasira ng arena. Nang aayaw na sana si Setsu na tapusin ang laban nang hindi na ikinahihiya si Roga, lalo lang itong nagalit. Biglang may bamulong na boses ni Toma sa kanyang isipan, binubuhay ang nakaraan kung paano ninakaw umano ni Setsu si Lohua mula sa kanya. Sa sandaling iyon, nag-activate ang curse tattoo sa katawan ni Roga at naglabas ng nakakatakot na madilim na aura. Si Roga na kontrolado na ng sumpa ay nagawang itaboy si Setsu ng ilang hakbang. Agad na ibinato ni Livia ang isa sa kanyang mga espada kay Setsu. Gamit ang espadang iyon, naputol ni Setsu ang braso ni Roga. Pero kakaiba, muling tumubo ito na parang walang nangyari. Sinubukan ni Lohua na kausapin si Roga pero agad siyang pinaurong ni Setsu. Ayaw niyang mamatay si Roga at handa na siyang gamitin ang kanyang espadang gluttony para siputin ang sumpa. Pero bago pa niya magawa yon, lumitaw mismo si Toma mula sa first energy ni Roga. Sa malamig na tono, tinawag niyang basura si Roga na hindi karapat-dapat na makialam kay Setsu. At walang pag-aalinlangan, pinatay niya ito. Sumigaw si Lohua sa galit pero pinigilan siya ni Setsu na lumapit kay Toma na halatang delikado. Si Toma, na may baliw ng ngiti, ay nakipag-usap kay Setsu na parang matalik nilang magkaibigan. Sinabi niyang gusto niyang linisin ang mundong ito para kay Setsu at inihayag ang kanyang baliw na obsesyon na mabuhay ng walang hanggan kasama si Setsu bilang mga Diyos. Galit na binyantaan siya ni Setsu na papatayin kung gagawa ito ng kaguluhan. Pero lalong lumapad ang ngiti ni Toma at mahina hong tumugon. Sinabi niyang opisyal na nagsimula ang digmaan sa pagitan ng tao at demonyo. Sigurado ka bang kaya mong protektahan ng lahat tulad ng isang bayani? Wika niya habang dahan-daang naglalaho. Bago umalis, nangako siyang babalik para kunin si Setsu. Pagkatapos ng lahat, nakatayong matigas si Lohua habang nakatingin sa walang buhay na katawan ni Roga na nawala ng ulo. Makalipas ang ilang sandali pagkatapos ng duel, humingi ng tawad si Haring Regulus kay Setsu dahil sa nangyari. Pero sinabi ni Setsu na hindi ito ang oras para sisihin ng sinuman. Ang dapat nilang pagtuunan ng pansin ay ang pagtigil kay Toma. Sinabi ni Setsu na babalik siya sa Demon Continent at kailangan niya ang suporta ni Regulus at ng mga Beastmen Warriors para sa nalalapit na malaking digmaan. Pagkatapos noon, nilapitan niya si Lohua na nakaupo mag-isa at labis na naapektuhan ng pagkamatay ni Roga. Kahit nasasaktan, sinubukan ni Lohua na ngumiti sa harap ni Setsu. 5 taon na ang nakalipas mula sa pananaw ni Toma, siya at si Setsu ay sabay na ipinatawag sa ibang mundo. Pagdating nila, agad silang dinala sa palasyo at sinalubog ng hari na tinawag silang mga bayaning tagapagligtas ng mundo. Si Setsu, na prangka, ay agad na tumanggi sa tawag na iyon at nagalit dahil sa tingin niya ay iniaasa lang ng kaharian ang responsibilidad sa kanila. Pero hindi nagtagal, nanatili si Setsu at mabilis na umangkop. Walang tigil siyang nagsanay sa espada at magic. Samantalang si Toma, na mas tahimik at duwag, ay laging nagrereklamo, nangungulila sa bahay, at nakaramdam ng pagiging dayuhan sa mundong ito. Lagi siyang nasa likuran ni Setsu, humahanga sa kalmado at lakas ng kanyang kaibigan. Noong mga panahong iyon, sinabi ni Setsu kay Toma, pareho na tayong nasa iisang bangka ngayon. Sabay tayong lalabas sa mundong ito. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa puso ni Toma. Buo ang tiwala niya na lagi siyang sasamahan ni Setsu. Isang araw, inalok ni Setsu si Toma na magtulungan para tapusin ang digmaan. Ayon kay Setsu, ang pagpatayan ay sayang lang ng oras at walang silbi. Nag-alinlangan si Toma dahil sa tingin niya ay wala siyang sapat na lakas, hindi lang pisikal kundi pati mental. Pero tiniyak siya ni Setsu. Tayo ang mga napiling bayani. Hindi natin malalaman ang resulta kung hindi natin susubukan. At pagkatapos, nangako si Setsu, lagi kitang poprotektahan.
Para kay Toma, iyon ang unang pangako na talagang mahalaga sa kanya. Makalipas ang ilang panahon, nagpa siya si Setsu na lisanin ang kaharian at maglakbay sa mundo para humanap ng paraan upang matigil ang digmaan. Pero hindi sumama si Toma. Sa tingin niya ay mahina pa siya. Bago umalis si Setsu, gumawa si Toma ng pangalawang pangako. Pagbalik mo, sapat na ang lakas ko para makipaglaban sa tabi mo. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, ang pagkawala ni Setsu at ang kanyang pagkabigo na protektahan ang sarili ay unti-unting naging isang matinding pagkakanulo. Para kay Toma, iyon ay paninikal sa kanilang pangako, at ang sugat na iyon ang nagpasimula ng kanyang baliw na obsesyon na linisin ang mundong ito para sa kanilang dalawa. Lumipas ang panahon, nagbago ang mga panahon. Habang si Setsu ay abala sa paglalakbay sa mundo, si Toma ay patuloy na lumalaban sa digmaan. Hindi nasayang ang kanyang pagsisikap. Sa kalaunan, nakilala siya bilang Silver Hero. May hawak na banal na espada at pinupuri ng hari, ang mga sundalo ay nagsimulang umasa sa kanya. Naniniwala sila na balang araw, si Toma ang mamumuno sa kaharian. Kahit na nasiyahan ng marami sa pagkilalang iyon, sa puso ni Toma, iisa lang ang gusto niya, ang patuloy na manalo para matupad ang kanyang pangako kay Setsu. Hanggang isang araw, habang pinamumunuan niya ang mga sundalo sa pagsalakay sa isang demon temple, may nakita si Toma na kakaibang kuweba. Sa loob nito ay may isang babaeng estatwa na walang ulo na may hawak na isang cursed necklace. Kakaiba, nagsalita ang estatwa. May misteryosong boses na bumulong, alam daw nito ang lahat ng kasalanan at puot na nakatago sa loob ni Toma. Noong una, hindi pinansin ni Toma, pero nang banggitin ng estatwa ang kanyang pinakamalalim na hangarin, naalala niya si Setsu. Sa sandaling iyon, kumikinang ang necklace sa kamay ng estatwa, kumalat ang madilim na enerhiya na agad na pumasok sa katawan ni Toma at nagpula ng kanyang mga mata. Hindi nagtagal, may dumating na isang knight na nagulat na may idineklarang ceasefire. Ang mga kinatawan mula sa Demon Kingdom at Beastman Kingdom ay dadaan sa kanilang teritoryo. At nang tumingin si Toma sa direksyon ng convoy ng karwahe, nagulat siya. Doon, nakaupo si Setsu ng maginhawa at nakikipagkwentuhan sa kanyang mga bagong kaibigan, sina Reyna Desastol at Haring Regulus. Sa wakas, ang peace treaty ay nilagdaan sa palasyo ng Destinia. Nagalak ang lahat para kay Setsu, ang bayani na ngayon ay napapaligiran ng mga kaalyado mula sa iba't ibang lahi. Pero sa kaibuturan ng puso ni Toma, may kakaibang damdaming nagsimulang bumangon, isang damdamin ng pagiging dayuhan na araw-araw ay lumalala. Isang gabi, sa ibabaw ng kastilyo, nakita ni Toma si Setsu na nag-iisa. Ngumiti si Setsu at pinuri ang pagsisikap ni Toma. Pero bago pa lumalim ang kanilang usapan, tinawag si Setsu ni na Prinsesa Erika at ang iba pa para sumama sa party. Agad na hinawakan ni Toma ang kanyang kamay. Seryoso niyang pinaalalahanan si Setsu tungkol sa kanilang pangako. Tinanong niya, bakit hindi na lang sila umuwi sa kanilang orihinal na mundo, lalo na't may paraan na si Toma para makauwi. Pero ang sagot ni Setsu ay bumagsak sa mundo ni Toma. Sinabi ni Setsu na wala siyang balak umuwi. Ang mundong ito ay ang kanyang bagong tahanan. At dito siya nagsimulang muli mula sa wala. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw sa isip ni Toma ang boses ng babaeng estatwa. Sinulsulan siya nito na kamuhian si Setsu na itinuturing nitong makasarili at sinisira ang kanilang pangako. Ang curse energy na nasa loob niya ay sumabog, binago si Toma sa isang ganap na kakaibang tao. Sa pulang mga mata at baliw na aura, nanumpa siyang sisirain ang lahat. Nagulat si Setsu at sinubukan siyang pigilan. Pero kontrolado na ng sumpa si Toma. Isang epikong labanan ang naganap sa ibabaw ng kastilyo. Tinaga ni Setsu ang cursed necklace sa leeg ni Toma, habang gumanti naman si Toma gamit ang kanyang banal na espada. Isang malaking pagsabog ang naganap mula sa banggaan ng kanilang mga kapangyarihan. Nang makarating sa pinangyarihan sina Erika at ang iba pa, wala na silang nakita kundi ang pagkawasak. Si Setsu at Toma ay naglaho ng walang bakas mula sa mundong iyon. Pagkatapos ng kanyang marahas na laban kay Setsu, bumalik si Toma sa misteryosong kuweba. Wasak ang kanyang kalooban, malungkot, nag-iisa, at bigo. Dahil lahat ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan ay tila walang kabuluhan. Pero sa likod ng kadiliman ng kuweba, may natagpuan siyang mas nakakatakot, isang lihim na laboratorio kung saan isinasagawa ang malulupit na eksperimento. Doon ay nasaksihan niya ang isang tanawin na yumanig sa kanyang pagkatao, mga hindi kumpletong bangkay, mga surgical tools na may bahid ng dugo, at ang mabangong amoy ng kamatayan. Sa mga biktimang nakita niya ay ang mga labi ng organ transplant experiment sa pagitan ni Loet at ng kanyang kapatid. Mayroon ding dalawang lalaki, isang kalbo at isang may mahabang buhok na ang mga katawan ay puno ng mga sugat mula sa pagpapahirap. Maging si Medea, na siyang tunay na anyo ni Amel na monster tamer, ay biktima rin ng mabagsik na eksperimentong iyon. Lahat sila ay may iisang pagkakatulad.
Namuhay sila sa pagdurusa at sinunog ng puot sa mundong hindi nagbigay sa kanila ng pagkakataong mabuhay o mamatay ng mapayapa. Sa nakita niya, nakatayo lang si Toma na ngayon ay kontrolado na ng dark powers. Sa isang pagwawalis ng kanyang kapangyarihan, winasak niya ang laboratorio at pinalaya ang lahat ng biktimang may iligtas pa. Pagkatapos, sa mahina ngunit matatag na boses, sinabi niya, hindi ko kayo hahayaang mabuhay sa impyerno na ito. Kung gusto ninyo, sumama kayo sa akin. Sisirain natin ang mundong ito ng sama-sama. Dahil pare-pareho silang puno ng sakit at puot, tumango silang lahat ng walang pag-aalinlangan. Mula roon, nabuo ang hukbo ng kadiliman sa ilalim ng pamumuno ni Toma. Malinaw ang kanilang layunin, ang wasakin ang mundong una ng Salmira sa kanila. Sa kabilang banda, sa pangunahing storyline, ang mga barkong pandigma mula sa Destinia ay mabilis na bumibiyahe patungo sa Demon Continent. Iniisip pa rin ng mga sundalo na ang kanilang pangunahing kaaway ay ang lahi ng demonyo. Si Commander Glenn, na alam na ang totoo na si Toma ang tunay na nasa likod ng lahat, ay tahimik na lang sa kanyang pag-aalinlangan. Kung hayagan niyang sasalungatin ang utos ng kaharian, ituturing siyang traidor. Pero alam din niyang walang saysay ang digmaan sa pagitan ng tao at demonyo. Isang walang laman na tunggalian na makikinabang lang sa isang third party. Sa gitna ng hindi tiyak na sitwasyon, sumulong si Yuhi at nagsalita may pananalig. Sinabi niyang naniniwala siya kay Setsu. Sigurado siya na kahit nasaan man ito ngayon, tiyak na ginagawa nito ang lahat para pigilan ang lahat ng ito. Kaya ang magagawa lang natin ngayon, wika ni Yuhi na may matalim at punong-punong siglang mga mata, ay ipagpaliban ang laban hanggat maaari hanggang sa dumating siya. At ang pinakamahalaga, dapat nating gawin ang lahat para walang mamatay. Sa lalong lumalakas na determinasyon at sa kakayahang kanyang pinaghirapan, sigurado si Yuhi na kakayanin niya ang tungkuling iyon. Kumalat ang kanyang sigla sa mga kapwa niya bayani at knight. Nagkasundo sila na ang kanilang layunin ay hindi ang manakop kundi ang ibalik ang kapayapaan sa mundong ito na wasak na. Sa wakas, nakarating din ang mga barkong pandigma mula sa Destinia sa Demon Continent. Pagdating nila, agad na sumiklab ang brutal na labanan sa pagitan ng dalawang panig. Inutusan ng general mula sa panig ng tao ang kanyang mga sundalo na sunugin ang lahat ng supply depot ng demonyo. Sa kabilang banda, inutusan naman ng Demon General ang kanyang mga sundalo na patayin ang kalaban ng walang awa. Pero iba ang grupo ni Commander Glenn. Gumalaw siya ng may ibang estratehiya, hindi frontal ngunit epektibo. Hiniling niya sa mga bayani at sa kanyang mga sundalo na umatake mula sa gilid na ang focus ay hindi ang pagpatay kundi ang hindi paggalaw ng kalaban. Si Prinsesa Erika ay nanguna sa frontline na may malinaw na layunin ng manakop ng hindi pumapatay. Ang mga kaklase ni Setsu, ang mga bayani mula sa ibang mundo, ay bumaba rin sa battlefield. Kahit natakot pa rin sila, patuloy silang lumalaban. Si Yuhi ay nakapagprotekta pa nga sa isa niyang kasamang nagpanik. Pero nang makita niyang tatapusin na ng ilan sa kanyang mga kasama ang isang sugatang demonyo, agad niya itong pinigilan. Para kay Yuhi, iyon ay lampas na sa hangganan. Sinabi niyang hindi nila dapat mawala ang kanilang pagkatao kahit na anong mangyari. Pero ang kanyang mga kasama na naapektuhan na ng emosyon ng digmaan ay hindi tumanggap sa opinyong iyon. Sa kasagsagan ng tensyon, biglang lumitaw si Medea sa malamig na tono. Sinabi niyang ang idealismong iyon ni Yuhi ay isang hanggal na kahinaan lamang. At nang walang sabi-sabi, tinawag niya ang kanyang metallic cursed soldiers, mga brutal na monster na walang habas na sumalakay sa kahit na sino, pinapatay ang tao at demonyo nang walang pinipili. Lalong nag-ulo ang sitwasyon. Nang bumukas ang isang asul na portal at lumitaw ang isang babaeng demon warrior na may pulang mga mata, mabilis ang kanyang mga galaw at sunod-sunod niyang pinatay ang mga sundalong tao. Agad na nakilala ni Glenn, Erika, at Tiana na si Elisa iyon, ang dati nilang kasama na laging nasa tabi nila. Formal na ipinakilala ni Medea ang sarili bilang isa sa mga tauhan ni Toma. Galit na galit, tinanong ni Erika kung ano ang ginawa nito kay Elisa. Ngumisi lang si Medea at sumagot na ginawa niya si Elisa na pinakamalakas niyang fighting puppet. At gagawin din niya yon sa kanilang lahat. Diretsong sumalakay si Erika kay Medea. Pero hamarang si Elisa na lubos ng kontrolado. Pagkatapos ay sinugatan ni Medea ang sarili niyang braso. Gamit ang kanyang dugo na may halong curse magic, tumawag siya ng 4 na malalaking at nakakatakot na monster na agad na nagwala. Ngayon ay malinaw na, si Medea ay hindi lang isang ordinaryong monster tamer, kaya niyang lumikha ng monster mula sa dugo at sumpa. Nang walang pag-aaksaya ng oras, nagtulungan sina Glenn, Erika, at Tiana para labanan ang 4 na monster. Hindi nagtagal, sumama si Yuhi na nagdagdag ng lakas sa grupo. Sa kanilang pagsisikap, sa wakas ay napatay nila ang mga brutal na monster. Pero hindi sumuko si Medea. Inutusan niya si Elisa na patayin ang lahat ng naroon. Pero si Glenn ay nauna.
Alam na alam niyang hindi si Elisa ang kalaban, ito ay isang kaibigang naligaw ng landas. Dahil hindi niya kayang saktan si Elisa ng husto, ginamit ni Glenn ang hawakan ng kanyang espada para atakihin ito ng hindi pinapatay. Sa wakas ay napatumba niya si Elisa at nawalan ito ng malay. Nang matiyak ni Glenn na buhay pa si Elisa, medyo gamaan ang kanyang loob. Pero alam din niyang hindi pa ito tapos. Sa pusong nag-aalab sa galit, diretsyong sinugod ni Prinsesa Erika si Medea at nasaksak ito sa puso. Sumabog ang dugo nang bumagsak si Medea sa ilog. Akala ni Erika ay tapos na ang laban pero biglang nagsimulang gumalaw muli si Medea. Dahan-dahan siyang bumangon na may masamang ngisi. Habang tumatawa ng may panunuya, sinabi niyang ang kanyang katawan ay brutal na binago noon mula sa mga baliw na eksperimento. Mayroon siyang 2 puso at 2 pares ng baga. Kaya hindi ganoon kadaling patayin siya. Ikinwento niya na si Toma ang nagligtas sa kanya mula sa madilim na nakaraan. Kaya naman may malaking utang na loob siya rito at handa siyang tulungan ang baliw na plano nito, kahit na ibig sabihin nito ay ang pagsira sa mundong ito. Hindi tumigil doon si Medea, agad niyang inalis ang limitasyon ng kanyang kapangyarihan. Tumawag siya ng isang mabangis na nilalang, isang pulang chimera, at pinagsama ang kanyang katawan dito. Naglik ang kanilang mga katawan at naging isang nakakatakot na monster. Agad na napagtanto ni Tiana na ang magic na ginagamit ni Medea ay hindi lang ordinaryong mana, kundi ang kanyang sariling life force. Dahil sa kanyang matinding puot sa kanyang bagong anyo, walang awang sumalakay si Medea. Mabilis at mabangis ang kanyang pagsugod, hindi nakasagot sina Glenn at ang iba pa. Nanghina sila at naubos ang kanilang enerhiya. Sa sandaling tila nawala na ang lahat ng pag-asa, biglang may isang kakaibang paru-paro ang lumitaw sa gitna ng labanan. Ang liwanag nito ay nagising kay Alice na walang malay, at tila may gin-icing ito sa kanyang pagkatao. Biglang nagising si Alice at sa isang mabilis at tiyak na galaw, sinaksak niya ang kanyang sandata sa core ng katawan ni Medea. Nanghina si Medea, unti-unting kumupas ang kanyang buhay. Pero nawalan din ng malay si Alice sa ibabaw ng katawan ng monster. Kahit na ang lahat ng nangyari ay nakakabaliw, itinuring pa rin ni Alice si Medea bilang kanyang kapatid. Sa kanyang huling mga sandali, niyakap ni Medea ang walang malay na si Alice. Ginawa niyang bato ang katawan ng chimera na naging isang matigas na estatwa na nagpoprotekta kay Alice. Agad na sinuri ni Glenn at tiniyak na nahimatay lang si Alice dahil sa pagod. Nang akala nila ay tapos na ang lahat, biglang may lumitaw na kakaibang kamay mula sa ilog. Mula sa dilim, lumabas ang isa pang tauhan ni Toma, si Kagero. Nang makitang halos lahat ng kanyang kasama ay patay na, sumulong si Yuhi, handang harapin si Kagero ng mag-isa. Pero bago pa man magsimula ang laban, nakaramdam ang lahat ng isang napakalakas at pamilyar na aura ng magic. Sa isang kisap mata, lumitaw si Setsu sa pagitan ni Yuhi at Kagero. Sa kalmado at ibang aura, sinabi niya, sapat na ang inyong pakikipaglaban. Simula ngayon, ako na ang bahala sa lahat. Sa ibang lugar, sa wakas ay nakatanggap si Haring Regulus ng balita na handa na ang kanyang mga sundalo. Walang pag-aalinlangan, agad niyang iniutos na lumipat patungo sa battlefield. Bumalik tayo sa front line. Si Setsu ay humaharap na kay Kagero. Pero bago pa man sila maglaban, nagtanong si Kagero tungkol sa pananaw ni Setsu. Inasar niya ito kung bakit ito nag-abalang magmalasakit sa mga mahihinang tao sa likuran niya na ayon sa kanya ay parang mga insekto lamang. Nagtanong din siya kung nakakahanap ba talaga si Setsu ng kaligayahan sa pagtulong sa kanila. Mahinahong sumagot si Setsu, hindi na provoke. Para sa kanya, hindi mahalaga ang kaligayahan o saya. Ginagawa lang niya ang sa tingin niya ay tama, ang protektahan ng mga taong mahalaga sa kanya. Hindi dahil gusto niyang maging bayani, kundi dahil iyon ang kanyang sariling piniling landas. Samantala, sa ibang lugar, handa na si Loek na lumaban kina Sion at Mina. Noong una, may konting pag-asa pa si Sion na maaaring magbago pa si Loek, ang taong itinuring niyang kuya. Pero nang tawagin niya ito ng ganoon, ang ekspresyon ni Loek ay napalitan ng pang-iinis. Si Mina, nang makita ang pag-aalinlangan ng kanyang ate, ay sumulong at naghanda ng lumaban. Ang matatag na determinasyon ng kanyang nakababatang kapatid ay muling nagpasigla kay Sion. Hindi siya mananatiling walang kibo. Si Loek ay sumalakay ng brutal gamit ang kanyang mga kanay. Pero gumanti naman ng may magandang samahan sina Sion at Mina. Lalong lumala ang laban hanggang sa tuluyang napatumba ni Mina si Loek ng buong lakas. Pero nang makita ni Loek ang lakas ng kanilang samahan bilang magkapatid, lalo lang siyang nairita. Pinakawalan niya ang kanyang tunay na kapangyarihan. Nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Ang resulta ng malupit na eksperimento na kanyang dinanas. Mula sa kanyang katawan ay lumitaw ang mga nakakatakot na galami na agad na sumaklat kay Mina.
Patuloy niyang inatake si Sion habang hinahamak ang kanilang paniniwala sa samahan ng pamilya na ayon sa kanya ay isang ilusyon lamang. Sa kagipitan, nagka-hold ng kamay sina Sion at Mina. Inactivate nila ang kanilang pinagsamang kapangyarihan ng mababangis na hayop, pinagsama ang kanilang mga katawan sa isang bagong anyo na may mas nakakatakot na kapangyarihan. Gamit ang form na iyon, pinatay nila ang lahat ng Galami at sa wakas ay natalo si Loek hanggang sa hindi na ito makalaban. Bago tuluyang mamatay si Loek, tinanong siya ni Sion kung may kapatid ba siya. Sa huli, inamin ni Loek na ang mga Galami sa kanyang katawan ay ang mga labi ng kanyang tatlong kapatid na pinatay at sapilitang itinanim sa kanyang katawan sa baliw na eksperimentong iyon. Isang trahedya at nakakatakot na katotohanan. Samantala, ang mga sundalong demonyo ay nasa kagipitan dahil sa isang baliw na tauhan ni Toma na nagngangalang Gildrad. Siya ay isang lalaking may katawang bakal na hindi masugatan. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw si Prinsesa Loa para kunin ang laban. Pero nang tamaan niya si Gildrad, ang kamay niya mismo ang nagkapira-piraso. Ipinaliwanag ni Gildrad na ang kanyang katawan ay gawa nga sa bakal, resulta ng malupit na eksperimento na kanyang dinanas. Sinabi niyang si Toma ang nagligtas sa kanya noon. Nahabag si Loa, pero nagalit pa rin siya at sinabing mali ang desisyon ni Gildrad na sumama sa isang baliw na gaya ni Toma. Mahinahong tumugon si Gildrad, sinabing ang may kapangyarihan ay kayang gawin ang lahat tulad ng nakita niya nang wasakin ang kanyang buhay. At sinadya niyang banggitin ang pangalan ni Roga para paglaruan ang damdamin ni Loa, at nagtagumpay siya. Galit na sinipa ni Loa si Gildrad sa mukha. Pero hindi sumuko si Loa. Inactivate niya ang kanyang rage mode at patuloy na sinalakay si Gildrad. Hindi alintana ang lalong lumalalang sugat sa kanyang kamay, pinagpatuloy niya ang sunod-sunod na brutal na suntok at sa wakas ay napatagos niya ang bakal na depensa ni Gildrad hanggang sa mabutas ang katawan nito. Pareho silang bumagsak dahil sa matinding sugat. Pero sa huling sandali, ginamit ni Gildrad ang natitira niyang lakas para pagalingin ang sugat ni Loa. Gusto lang niyang bilang isang kapwa mandirigma, mapanatili ni Loa ang kanyang dangal hanggang sa huli. Inamin niya na ang tanging dahilan kung bakit siya sumama kay Toma ay dahil ito lang ang nagligtas sa kanya. Sa kabilang panig, si Setsu ay nakikipaglaban pa rin kay Kagero. Pero sa pagkakataong ito, lubhang nang ibabaw si Setsu. Sawang-sawa na siyang makipaglaro, kaya direkta niyang inutusan si Kagero na tawagin si Toma. Pero tumanggi si Kagero, nagpasya na siyang ang kanyang buhay ay matatapos sa battlefield na ito. Inactivate niya ang kanyang release at nag-transform sa isang higanteng shadow monster. Nagawa niyang patumbahin si Setsu ng isang beses. Pero bumangon si Setsu at sa isang taga ng kanyang magic sword, winasak niya ang shadow armor ni Kagero. Inutusan siya ni Setsu na sumuko, pero ngumiti lamang ng mapait si Kagero. Para sa kanya, ang mundong ito ay walang lugar para sa isang katulad niya. Ang mamatay sa gitna ng labanan, ayon sa kanya, ay sapat na. Hawak ang isang sirang espada, sumugod siya kay Setsu para sa kanyang huling atake. Walang choice si Setsu, sa wakas ay pinatay niya si Kagero. Mapayapang namatay ito, sa wakas ay nakalaya sa lahat ng pagdurusa na kanyang dinanas. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Toma na ang lahat ng kanyang pinagkakatiwalaan ay natalo. Lalong lumala ang kanyang obsesyon kay Setsu. Sa kanyang bulong, sinabi niya, bakit patuloy kang nagiging hadlang sa akin, Setsu? Ngunit medyo nagpanik siya dahil handa na ang pangunahing tanghalan, oras na para sa huling yugto. Pagkatapos ng mga nakaraang laban, biglang nakaramdam si Setsu ng napakalakas na dark energy. Nagmula ito sa direksyon ng kastilyo ng Demon Queen. Alam niyang si Toma iyon. Hindi na nag-isip pa, direkta siyang pumunta doon at nakita ang isang tanawin na sumikip sa kanyang dibdib. Ang Demon Queen na si Desastol at si Livia ay walang malay, tinalo ng husto. Sa ibabaw ng kanilang mga katawan ay nakatayo si Toma na may baliw at obsessive na mga mata. Hindi nagustuhan ni Toma na nakikita si Setsu na nagmamalasakit sa ibang tao maliban sa kanya. At alam na ni Setsu na wala nang saysay ang mga salita. Nang walang sabi-sabi, sinugod niya si Toma. Nagbanggaan ang kanilang mga espada, yumanig ng husto ang buong kastilyo. Napakalakas ng kanilang labanan hanggang sa mahati ang mga ulap sa langit. Lumaban si Setsu ng buong lakas pero nahirapan siya sa ligaw at hindi inaasahang pag-atake ni Toma. Sa isang pagkakataon, nagawa ni Toma na makalusot sa isang energy slash mula sa malayo. Sa mapang uyam na tono, inasar niya si Setsu na nanghihina na raw ito. Alam ni Setsu na kailangan niyang magbago ng estratehiya. Gumanti siya at nagawang tanggalin ang espada ni Toma. Pero imbes na tapusin si Toma, ibinato rin niya ang kanyang espada. Pinili niyang lumaban ng walang sandata, ibinuhos ang lahat ng kanyang emosyon at frustration sa bawat suntok. Hindi naman tumigil si Toma. Umurong siya at kinuha ang kanyang espada na biglang nag-transform sa isang higanteng laser gun.
Nagpaputok si Toma ng laser cannon, isang putok lang ay sapat na para batasin ang isang bundok. Napatigil si Setsu. Alam niyang hindi niya pwedeng hayaan na magpatuloy ang ganoong klase ng pag-atake. Kailangan niyang mag-focus sa pagdepensa at pag-iwas sa sunod-sunod na putok. Pero may isa pa siyang alas, ang kanyang espadang gluttony. Ginamit niya ito para siputin ang laser energy ni Toma, ubos ang enerhiya nito. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang kanyang mga kaibigan sa lugar. Nakahinga sila ng maluwag nang makitang ligtas ang lahat. Pero ito ay lalo lang nagpagalit kay Toma. Para sa kanya, ang pagdating nila ay patunay lamang na lalo pang lumalayo si Setsu sa kanya. Ang galit at takot na Maiwan ay nagtulak sa kanya sa limit break mode. Ang kanyang laser weapon ay nag-evolve sa isang mas nakakatakot na anyo. At sa pagkakataong ito, hindi na si Setsu ang target kundi ang kanyang mga kaibigan. Para protektahan sila, ginamit ni Setsu ang gluttony para siputin ang karamihan ng laser shots. Ang natira ay naiwasan ng Keijago mga kaibigan. Galit at nandidiri, gumanti si Setsu ng sunod-sunod na flying slashes na sa wakas ay bumagsak sa armor ni Toma. Sinamantala niya ang pagkakataon para ilabas ang kanyang final attack pero hindi pa rin natambas si Toma. Kahit nasugatan na ito, ang mga alaala ni Setsu na naging source ng kanyang baliw na lakas ay nagtulak sa kanya upang mag-evolve ng isang beses pa. Lalong naging brutal ang kanyang armas at ang kanyang final shot sa pagkakataong ito ay tunay na tumalo kay Setsu. Natambas si Setsu at bumagsak ng malakas sa lupa. Bumaba si Toma at tumayo sa ibabaw nang wala ng lakas na si Setsu. Para siyang hindi makapaniwala na sa wakas ay natalo na niya ang bayaning kanyang sinasamba at kinamumuhian ng sabay. Para kay Toma, ito ay patunay na tama ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan at ang mundong ito ay karapat-dapat ng wasakin. Pero sa gitna ng pagkawasak, si Setsu na nakahandusay ay ngumiti. Sa natitira niyang hininga, sinabi niya na totoong ang lumakas si Toma. Pero kung ang lakas na iyon ay kinailangang bayaran ng pagkawala ng lahat, sa katotohanan ay hindi pa rin siya nanalo laban kay Setsu. Sa harap ng sugatang si Toma, gumamit si Setsu ng Dimension Magic kasama ang Gluttony para lumikha ng ilusyon na parang lalamunin niya ang buong mundo. Nagpanik at natakot si Toma. Sumigaw siyang ayaw niyang mamatay. Sumuko siya at humingi ng tawad, inamin na ang lahat ng kanyang ginawa ay dahil gusto lang niyang tuparin ang kanilang pangako at manatili sa tabi ni Setsu. Matapos ang lahat ng kaguluhan, sa gitna ng isang puting niebe, tiningnan ni Setsu si Toma na kanyang hinugot mula sa kadiliman. Nang magising si Toma, naguluhan siya kung bakit pa iniligtas ni Setsu ang kanyang kaaway. Ipinaliwanag ni Setsu na hindi niya intensyon na patayin siya. Inalis lang niya ang sumpa na nasa katawan ni Toma. Sinabi rin niyang hindi niya nakalimutan ang kanilang samahan at ang kanilang pangako mula pa noong sila ay ordinaryong mag-aaral pa lang, ang pangakong lagi siyang poprotektahan. Makalipas ang ilang araw, napagpasyahan ng parusa para kay Toma. Hiningan siyang gamitin ang kanyang pambihirang interdimensional teleportation magic para ibalik ang lahat ng kanilang kaklase sa Earth. Pero may kapalit ito, uubusin ng magic na iyon ang lahat ng mahiwagang kapangyarihan ni Toma. Iminungkahi ni Setsu na sumabay na rin si Toma pabalik sa Earth, magsimula ng bagong buhay at itayo muli ang lahat mula sa simula. Nagulat si Toma pero agad na lumambat ang kanyang puso dahil hanggang sa huling sandali, tinutupad pa rin ni Setsu ang kanyang pangako na protektahan siya. Kinaumagahan, ginamit na ni Toma ang kanyang magic. Isa-isa, tuwang-tuwa ang mga estudyante dahil sa wakas ay makakauwi na sila. Nakatayo sa likuran sina Setsu at Yuhi, nagpaalam ng may bahagyang ngiti at taos pusong-puso. Pero nag-iba ng desisyon si Toma. Hindi na siya sumabay pabalik sa Earth. Nagpasya siyang magsimula ng kanyang sariling paglalakbay, hanapin kung sino talaga siya, at tabyusan ang lahat ng kasalanang kanyang nagawa. Bago sila magkahiwalay, nag-fist bump sila sa huling pagkakataon, hindi bilang magkaaway, kundi bilang magkaibigan. Si Setsu, na malaya na rin, ay nagpasya na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Nagpaalam siya sa kanyang mga kaibigan sa kaharian. At syempre, hindi pumayag na maiwan si Yuhi. Sumama siya dahil sa isang tiyak na dahilan, gusto niyang laging nasa tabi ni Setsu. Nagsimula na ang kanilang pakikipagsapalaran. Una, dumalaw sila kay Livia na tuwang-tuwa nang makita sila. Gaya ng dati, may lumitaw na Kraken at masigla itong nilabanan ni Livia, habang si Setsu ay nanunood lang at ngumingiti. Sunod, nagtungo sila sa Demon Continent at nakipagkita kay Reyna Desastol na abala sa muling pagtatayo ng kanyang nasasakupan. Doon ay nakita rin nila si Alice na masaya na sa wakas ay nakapagpatayo na ng kanyang sariling tindahan. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa Beastman Kingdom. Doon ay sinalubong sila ni Sayon, Prinsesa Loa, at Mina na ngayon ay malusog na at diretsyong tumalon papalapit kay Setsu. Mukhang ang tatlong magigiting na babaeng iyon ay bumuo na ng kanilang sariling grupo at excited si Setsu na marinig ang kanilang mga kwento.
Sa huli, nagpatuloy sa paglalakad sina Setso at Yuhi, nag-iiwan ng bakas sa malawak na mundong ito. At doon na tunay na nagsimula ang kanilang kwento.